Kabanata 2901. I bet you know that Jason Leo is making a strong comeback, right? Wala talagang dapat itago si Toby Clark. Oo, alam ko. Alam ko rin na hinihiling niya sa lahat ng mayayamang pamilya sa Hong Kong na magpakamatay sa harap niya sa loob ng 3 araw, mahinahong sagot ni Harvey. Ano, plano mo bang hawakan ito sa iyong sarili? Papakilusan mo ba ang Hong Kong Police Station, o pinaplano mo na lang na ipatawag ang South Lights Military? Mapait na tumawa si Toby habang umiiling. Walang nilabag na batas si Jason. Paano ko magagamit ang kapangyarihan ng gobyerno sa kanya? Higit pa rito, nasa tabi niya ang ika-4 na prinsesa ng Empire. Kung gagamitin ko ang gobyerno para harapin siya, maraming inosenteng tao ang masasangkot. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Harvey at tinitigan si Toby. So sinasabi mong dapat kong gamitin ang Dragon Palace o Longmen? Hindi, sagot ni Toby sabay buntong hininga. To be honest, kalahati sa akin ay kabilang pa rin sa Empire bago binawi ang Hong Kong. Ilang beses ko nang nakilala ang pang-4 na prinsesa. Siyempre, ang puso ko ay palaging kasama ang bansa H kapag ang Hong Kong ay atin na muli. Naging curious si Harvey. Ano, kukumbinsihin mo ang ika-4 na prinsesa na palayain siya? Hindi ko alam kung gagawin niya iyon, ngunit gusto kong makita kung maaari kong kumbansihin siya kay Jason na mailibing niya ang mga nakaraan. Kahit anong klaseng plano ang mayroon ka, hinihiling ko lang na ipagpaliban mo muna ito sa ngayon. Subukan ko munang makipagkasundo sa kanila, okay? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Harvey. Alam niyang hindi ordinaryong tao si Toby para kunin ang posisyon bilang unang commander sa Hong Kong. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito katakot si Toby. Kaagad pagkatapos malaman na si Harvey ay nagpaplanong kumilos laban kay Jason, si Toby ay sumugod dito upang gawin ang kanyang trabaho. Gaano ka kasigurado dito? Kalmadong ngumiti si Harvey. 70% chance, baka mas mataas pa. Kung tutusin, medyo maganda ang relasyon ko sa ika-4 na prinsesa noon. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Toby. Ang ika-4 na prinsesa, na kalahating inapo ng bansa H, ay muntik nang mapatalsik sa maharlikang pamilya. Marami akong ginawa para matiyak na manatili siya sa pamilya. Kung hindi dahil sa mayayamang pamilya na humihiling sa imperyo ng patas na pahayag. Kung hindi dahil sa suporta ng pamilya sa ika-4 na anak na babae. Maaaring pinalayas na siya sa maharlikang pamilya noon at maaaring mas masahol pa sa isang pulubi sa lansangan. Napakabata ko noon, at halos hindi ako itinuturing na isang kabalyero upang protektahan ang prinsesa, na mamagitan sa malakas na karakter mula sa lahat ng panig at nagbibigay ng kapaki-pakinabang na payo. Kahit papaano ay mahalaga ako sa ika-4 na prinsesa. Kahit wala akong magagandang achievements, I still work very hard for it. Kahit papaano, igagalang niya ako. Tahimik na ngumiti si Harvey. Governor Clark, sa tingin mo ba ay maaalala niya ang mga ginawa mo para sa kanya noon? Huwag kalimutan, hindi na ikaw ang batang kabalyero mula noon. Ikaw ang kasalukuyang unang tao sa Hong Kong. Ikaw at ang ika-4 na prinsesa ay naglilingkod sa dalawang magkaibang tao sa ngayon. Bukod dyan, pakiramdam mo ay marami kang nagawa para sa kanya, ngunit malamang nalingkod ka lang niya. Baka nakalimutan na niya ang mga bagay na ginawa mo para sa kanya. Bilang kaibigan, kailangan kitang bigyan ng babala. Baka bigyan ka lang niya ng malamig na balikat. Mapait na sinusubukan ni Harvey York na kumbansihin si Toby Clark na ang kanyang tinatawag na mga tagumpay ay walang kahulugan sa isang upperclassman. Ngunit nagpasya pa rin siyang makipagkita sa ika-4 na prinsesa kinabukasan. At para ipakita ang kanyang sinseridad, pinakiusapan din niya si Queenie York na sumama. Sa paghusga sa pahayag ni Toby, sinabi niyang maaaring kumatawan si Queenie sa Yorks ng Hong Kong. Sa kanilang pagdating, sapat nilang kinakatawan ang kalooban ng mataas na lipunan ng Hong Kong. Pakiramdam ni Harvey ay wala pa rin itong kabuluhan, ngunit matapos makita ang determinadong ekspresyon ni Toby nang magmakaawa siyang ipagpatuloy ang kanyang plano, nagpasya si Harvey na sundan si Queenie upang makita ang sitwasyon.
Hindi natatakot si Harvey na makipaglaban sa ika-4 na prinsesa o kay Jason Leo. Pero kung willing silang mag-usap, hindi rin niya tatanggihan ang offer. Pagkatapos ng lahat, ang mundo ay binuo sa pamamagitan ng mga relasyon, hindi lamang sa pamamagitan ng pakikipaglaban at pagpatay. Kinaumagahan, nanatili si Harvey sa presidential suite sa roof garden ng Three Seasons Hotel. Dinala ni Toby sina Leslie Clark at Queenie sa villa sa Taipong Mountain Top. Nagdala pa siya ng maraming marangyang regalo bago makilala ang ika-4 na prinsesa. Bandang 10:00 ng umaga, dumating si Toby at ang iba pa sa villa ng pamilya Leo. Ang lugar ay na-renovate sa maikling panahon. Mukhang punong-puno ng klase ang lugar ngayon. Ilang tao mula sa nangungunang 4 na pamilya ng Hong Kong ang nakitang nakaluhod sa lupa. Walang nakakaalam kung nandyan sila para humingi ng awa o nandyan sila para humingi ng tawad. Bahagyang nagbago ng ekspresyon si Toby at ang iba pa. Alam nila na kahit lumuhad lang ang mga taong iyon sa pasukan, ipinahiwatig nito na ang buong upper social circle ng Hong Kong ay hindi iginagalang. Pagkaraang pumikit, nagpakita si Toby ng matamis na ngiti. Hindi na kailangang magpanik, Miss York. Kung talagang pinaplano nila ang mga bagay, hindi sila gagamit ng mga walang kabuluhang trick ngayon. Ginagawa nila ito dahil hindi pa sila sapat na kumpiyansa na talunin ang Hong Kong at Las Vegas. Huwag mo ring palakihin ang pang-4 na prinsesa. Ay trato mo lang siya na parang isang ordinaryong tao mula sa royal family ng empire. Kung tutuusin, ang isang katulad niya na may magkahalong lahi ay walang tsansa na maging kahalili ng pamilya kahit pang-4 siya sa linya. Sa totoo lang, isa lang siyang outcast, at hindi kailangang matakot sa kanya. Nagtrabaho ako ng husto para makuha siya sa posisyon na mayroon siya ngayon. Kahit anong mangyari, dapat niya akong bigyan ng respeto. Sinamaan sila ng tingin ni Toby. Hindi tayo nandito para mamaalamos ngayon. Nandito tayo para makipagpayapaan. Hindi na kailangang magpanik. Kalmadong ngumiti si Queenie. Huwag kang mag-alala, Gobernador Clark. Kung ano man ang mangyari sa usapan na ito, wala akong pakialam. Hindi ako kakabahan. Sinadya ni Queenie ang mga salitang iyon. Mukhang tama ang hula niya. Handa na sina Marcel York at Harvey na kunin si Jason. Ngunit, bilang unang tao sa Hong Kong, nais niyang lutisin ang sitwasyon ng mapayapa anuman ang mangyari. Gayunpaman, sa kanyang pagkakakilanlan, hindi niya iluluhod ang kanyang mga tuhod para lamang makipagpayapaan. Pagkatapos tumingin ng malalim sa mga mata ni Queenie, ipinakita ni Toby ang isang mahinang ngiti. Halika na, kilalanin natin ang ika-4 na prinsesa. Dito, Mr. Clark. Agad namang lumabas ang isang butler na kulay silver ang buhok na nakataksido bago magalang na yumuko kay Toby. Bagamat ang mga kilos ng mayordomo ay lubos na naaayon sa pamantayan, ang kanyang malamig na ekspresyon ay malinaw na nararamdaman. Nagpanggap si Toby Clark na hindi nakita ang malayong tingin sa mukha ng mayordomo at humagalpak ng tawa. Halika, tara na sa loob. Siguradong naghihintay na sa atin ang pang-4 na prinsesa. Pagkatapos ay humakbang pasulong si Toby. Nagkatinginan sina Queenie York at Leslie Clark bago sumunod sa kanya sa loob. Isang grupo ng mga tao ang dinala sa isang side hall bago nagbuhos sa kanila ng red tea ang isang silver-haired butler. Please, ayusin mo ang sarili mo sa bahay. Bukod sa side hall, mangyaring huwag pumunta sa ibang lugar. Ang pang-4 na prinsesa ay may jet lag pa rin. Kailangan mong maghintay ng kaunti, ang tono ng mayordomo ay napakagalang, at ang kanyang mga kilos ay napakagalang, ngunit ang mukha ni Toby ay bahagyang naging malamig pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Kahit anong mangyari, siya pa rin ang unang namumuno sa Hong Kong. Maging ang ambassador ng American Embassy ay kinailangang bisitahin siya bilang kahalili niya. Matapos magpasya na isantabi ang kanyang pagmamataas na bisitahin ang ika-4 na prinsesa, isang outcast ang nang-ahas na paghintayin siya ng ganito. Ituturing pa ba niya itong lingkod ng imperyo? Nang hindi nag-iisip, ang puso ni Toby ay napuno ng hindi mapigil ang galit. Ngunit matapos isipin ang layunin ng pagdalaw na ito,
Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili bago gumawa ng pekeng ngiti. Pumunta siya dito para makipag-ayos. Kung hindi, magiging kapahamakan kung sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mayayamang pamilya sa isang internasyonal na metropolis tulad ng Hong Kong. Kung ang problema ay hindi mareresolba ng maayos, ang mga mamamayan ng bansa ay magkakaroon ng malaking problema. Iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan ni Toby ang kanyang makakaya upang makipagpayapaan. Gusto niyang pigilan ang lahat ng kaguluhang mangyari. Mawawalan siya ng respeto sa proseso, pero bakit mahalaga iyon sa isang tulad niya? Ang taong ambisyoso ay walang problemang sumuko kapag kailangan. Huminga ng malalim si Toby at mahinahong sumagot, tama. Maghihintay ako dito pagkatapos. Sana, hindi niya tayo pinaghintay ng matagal. Nagpakita ng mapaglarong ngiti ang kulay pilak na butler bago humakbang pabalik sa isang sulok ng bulwagan. Mahinahon niyang tiningnan ang grupo na walang balak na ibalita ang kanilang pagdating. Nagkunwaring walang nakita si Toby bago casual na tumingin sa painting sa dingding. Ang oras ay lumipas paunti-unti. Nang maubos na ang pasensya ni Toby, narinig ang galit na mga yabag mula sa pasukan. Maya-maya, 12 tao ang pumasok sa bulwagan. Ang mga tao ay nakasuot ng uniforme ng Knight Templar, habang ang lalaking namumuno sa grupo ay nakasuot ng casual na damit na may malamig na ekspresyon. Siya ay walang iba kundi ang Baron ng Empire, Vice Commander ng Knights Templar, si Jason Leo mismo. Pagkapasok sa side hall, kalmadong sinulyapan ni Jason si Queenie habang nagpapakita ng isang malabong ngiti. Anong nangyayari dito, Butler? Nandito rin ba sila para umamin ng kasalanan? Paluhudon sila sa labas. Pag-uusapan natin ito pagkatapos ng 3 araw. Naintindihan naman agad ni Toby at ng iba pa ang nangyari sa mga taong nakaluhod sa labas. Napatingin tuloy si Queenie kay Jason. Paanong hindi niya makikilala ang nominal niyang kasintahan? Ngunit dahil nagbigay ng impresyon si Jason na hindi siya kilala, hindi na rin siya nag-abalang magbanggit ng anuman. Tahimik siyang nakaupo habang pinapanood ang palabas. Young Master Leo, ito ang unang in-command sa Hong Kong, si Gobernador Toby Clark, maikling sabi ng mayordomo. Siya ang kalaban ng ika-4 na prinsesa. Oh, so ikaw siya. Nagmula ka sa isa sa 3 maalamat na pamilya ng alipin. Inihayag ni Jason ang kanyang realisasyon bago mahinahong naglakad patungo kay Toby. Narinig kong nagsimula kang kumapit sa palasyo ng bansang H pagkatapos ng pagpapalaya ng Hong Kong. Ibinenta mo ang iyong matandang amo, ngunit nakakuha ka pa rin ng posisyon sa gobyerno. Napakagaling mo, Toby. Bakit mo hinahanap ngayon ang pang-4 na prinsesa? Plano mo bang ibenta ang Country H sa oras na ito? Ipapakita mo na naman ba ang iyong kakayahan bilang isa sa pamilya ng alipin? Sabi nga, I'm confident na may magagawa tayo. Lumuhad sa labas sa loob ng 3 araw, at bibigyan ka namin ng pagkakataong makipag-usap. Nagpakita ng mapaglarong ekspresyon si Jason Leo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Toby Clark. Ang pagiging isa sa mga pamilyang alipin ang pinakadakilang bawal nito. Si Jason ay tahasang hindi nirerespeto si Toby. Nakuha ni Toby ang kanyang galit sandali at pinilit na ngumiti. Napaka-cute mo, Young Master Leo. Mukhang niloloko mo ako. Itinagilad ni Jason ang kanyang ulo habang casual niyang sinindihan ang kanyang tabako at bumuga ng usok sa mukha ni Toby. Bakit ka ba talaga nandito? Sa tingin mo hotshot ka na ngayon dahil lang sa ikaw ang una sa Hong Kong. Kaya sa tingin mo ay isa kang mapanghikayat na tagapagsalita ngayon. Inilahad ni Jason ang kanyang kamay na may hawak na tabako at sinampal ng ilang beses ang mukha ni Toby habang gumagawa ng mapanuksong ekspresyon. Na-misunderstood mo ako, Young Master Leo. Lahat tayo ay sibilisadong tao dito. Walang mabuting may dudulot ito kung magpapatuloy ito. Gayunpaman, ang harmony ay nagdudulot ng kayamanan. Humagalpak ng tawa si Toby. Alam kong malakas ang pagbabalik mo, Young Master Leo. Alam kong unti-unti mo na ring nakukuha ang iyong paghihiganti. Ngunit ang pakikipaglaban at pagpatay ay hindi na paraan ng mundo. Paano kung uupo na lang tayo at magkwentuhan?
Ito ay mabuti para sa ating dalawa. Pagkatapos ng lahat, ang paghihiganti ay hindi natatapos. Toby Clark, sino ka sa tingin mo? Mahinahong sagot ni Jason. Hindi ka kasali sa nangyari 6 na taon na ang nakakaraan, ngunit kung patuloy mong ipipilit ang pakikialam, gagawin kitang abo. Ang iyong posisyon bilang gobernador ay maaaring mukhang kahanga-hanga sa iba, ngunit hindi sa akin. Kung hindi lang dahil sa kaunting pabor mo sa ika-4 na prinsesa noon, pinalayas na sana kita matapos mabali ang mga paa mo. Naiintindihan mo ba ako? Ibinaling ni Jason ang tingin kay Queenie York, na parang ngayon lang niya nakilala ang presensya nito. Well, fine. Hindi ba ito si Miss York, ang babaeng nakipagtipan sa akin noon? Bulalas ni Jason na medyo nagulat. Ano, nag-alala ka ba pagkatapos na marinig ang tungkol sa akin na kasama ang ika-4 na prinsesa? Kaya ba bumalik ka kaagad para mabawi ang nararapat mong pwesto? May chance ka pa, lumuhod ka at dilaan mo ang aking sapatos, pagkatapos ay bibigyan kita ng pagkakataong maging asawa. Kamusta ang tunog na iyon? Bahagyang ipinikit ni Jason ang kanyang mga mata bago ibinaling ang tingin kay Leslie Clark na may matamis na ngiti sa kanyang mukha. Narito din ang magandang babae. Kung dilaan mo ang sapatos ko, sisiguraduhin kong buhay ang tatay mo. Iyan ay isang magandang deal, tama ba? Anong arrogant, hambog, at makasarili na tao? Ang sikat na Diyos ng digmaan ay kumikilos na parang siya ang hari ng mundo. Kailan pa nagkaroon ng karapatang tumahol sa akin ang isang asong tulad mo? Malamig na sagot ni Queenie. Siguro nakalimutan niyang inumin ang gamot niya. Kaya naman nakalimutan na niya kung paano kumilos ng ganoon, sigaw ni Leslie. Malinaw, ang mga babae ay hindi lamang ordinaryong tao. Hindi hahayaan ni Queenie o Leslie na ipahiya sila sa ganitong paraan. Matapos makita si Toby na hindi iginagalang ng ganito, nagninangas na ang apoy sa kaibuturan ng kanyang puso. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2905. How dare you? Gusto nyo bang mamatay? May death wish ba kayong dalawa o ano? How dare you talk to our commander like that? Dam mga bastos. Bago pa man makapagsalita si Jason Leo, nagngangalit na sa galit ang mga compound sa likod niya. Sa kanilang mga mata, si Jason ang kanilang lahat. Paano nila natitiis ang kanilang amo na pinapahiya ng ganito? Hinaway-kaway ni Jason ang kamay sa kanyang mga nasasakupan na may mahinang ngiti. Hindi nyo kailangang magalit sa dalawang tandang babae na ito. Wala ito. Sa lalong madaling panahon, gagawin nila ang eksaktong sinabi ko. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganito, kung tutuusin. Ang mga tao mula sa Knights Templar ay sabay-sabay na nagtawanan matapos marinig ang mga salita ni Jason. Naalala nila ang lahat ng mabangis na babae na nilabag ng kanilang mga commander bago sila naging alipin sa larangan ng digmaan. Wala silang choice kundi sumunod sa bawat utos ni Jason. Ang pag-iisip ng dalawang babae mula sa isang mayamang pamilya na naging alipin ay tunay na nakakapagpasigla. Saglit na pinaningkitan ng mata ni Jason si Toby Clark. Hindi masama, mula ka sa isa sa mga pamilya ng alipin, ngunit gusto ko ang mga regalong dinala mo sa akin. Iwan mo na ang dalawa dito at lumabas ka na. Magpapakasaya ako sa kanila sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ko, iisipin kong pumatay ng mas kaunting tao sa Hong Kong. Ano naman ang magandang intensyon ko? Ito ay isang magandang deal, hindi ba? Kung tutuusin, ang babaeng ito ang nominal kong fiancé. Bibigyan kita ng maraming paggalang sa pamamagitan ng pagtanggap nito bilang regalo. Mas alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Lumipat ang masamang tingin ni Jason sa dalawang babae. Sinasabi ng mga alamat na iniidolo niya ang Walsh Reaper. Ito ay hindi isang biro lamang. Puno siya ng paghanga habang ang kanyang tingin ay lumipat mula sa kanilang mga mukha patungo sa kanilang mga tiyan. Sapat na ang paningin para kiligin ang sinuman. Huwag kang maglakas loob na tumawid sa linya, Jason. Isang hakbang pasulong si Toby at tumayo sa harap ni Queenie York at Leslie Clark.
Nawala agad ang ngiti niya nang maisip niyang hindi siya makikipag-ayos kay Jason. Damang-dama ang mabangis na aura ni Toby sa buong bulwagan habang malamig siyang bumulalas. Huwag kalimutan, hindi ito the Empire. Ito ang Hong Kong. Ito ay nasa ilalim ng teritoryo ng bansa H. May mga batas tayo dito. Kung patuloy kang kikilos ng mataas at makapangyarihan dito, mahihirapan kang makaalis dito. Matutulog ka sa likod ng mga rehas sa buong buhay mo. Nandito ako para siguraduhin na lahat ay aalis na masaya. Lahat tayo ay matatanda na dito. Hindi na kailangang gawing pangit ang mga bagay. Huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo. Sampal. Biglang humakbang pasulong si Jason, na kanina pa may ngiti sa labi, bago binigyan ng isang malakas na sampal sa mukha si Toby. Ang lakas ng loob mong takutin ako. Sampal. Sino ka sa tingin mo? Sampal. Isang lalaki mula sa pamilya ng alipin ang nang-ahas na hamunin ako. Sampal. Kahit natapusin ko na ang buhay mo ngayon, wala nang pakialam ang country age. Naniniwala ka rin ba sa akin? Si Jason ay walang malasakit, ngunit ang kanyang layunin sa pagpatay ay medyo malinaw. Napa-atres si Toby habang natatakpan ng pulang marka ng palad ang mukha. Kusa niyang inilabas ang baril na hawak niya sa kanyang baywang. Tama na, isang malayong boses ang maririnig sa sandaling ito. Are you trying to use your firearm on my turf, Toby? Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Young Master Leo. Bibigyan kita ng pagkakataong makapag-usap pagkatapos nito. Isang dosenang mga tao sa tradisyonal na damit ang lumitaw mula sa labas ng bulwagan. Ang mga taong iyon ay mga kanluranin na nagpapakita ng labis na mapagpakumbaba na mga ekspresyon. Pinalibutan nila ang isang malamig at aloof na babae na tila may halong lahi. Nakasuot ng laurel gown ang babae na may koro ng laurel sa ulo na nilagyan ng mga hiyas at ginto. Siya ay 28 taong gulang sa karamihan. Napaka-elegante niyang tingnan, pero kitang-kita rin ang dominanteng side niya. Bumalot sa buong silid ang kanyang mabangis na aura. Siya ay walang iba kundi ang ika-4 na prinsesa ng imperyo. Bawat hakbang niya, isang nakakatakot na aura ang maramdamang naglalabas mula sa kanyang anyo. Ang kanyang malamig na tingin ay nakalock kay Toby Clark bago siya malamig na tumawag, akin si Young Master Leo. Siya ang Deputy Commander ng Knights Templar. Kung aawayin mo siya, kinakalaban mo rin ako. Kung hindi ka humingi ng tawad ng maayos, hindi kita bibitawan. Tila, hindi naaalala ng ika-4 na anak na babae ang mga bagay na ginawa ni Toby para sa kanya. Tinuring niya si Toby na parang ligaw na aso na sumusubok na kumapit sa kanya sa sandaling ito. Hamalakhak si Jason Leo nang hindi gumagalaw ang kalamnan. Ang utos ng ika-4 na prinsesa ay ganap. Kapag hiniling niya sa iyo na lumuhad at humingi ng tawad, gagawin mo iyon. Naiintindihan mo ba? May gustong banggitin si Mateo Leo, na sumusunod sa ika-4 na prinsesa, ngunit sa wakas ay tumahimik siya. Pagkatapos ng lahat, ito ay si Jason at ang ika-4 na yugto ng prinsesa. Pinahiya mo ang aking ama at sinampal ang kanyang mukha, ngunit pinapahingi mo siya ng tawad sa iyo. Si Leslie Clark ay namumula sa galit. Baliw kayo, narito kami upang makipag-ayos, ngunit hindi mahalaga kung hindi, malamig na bulalas ni Queenie York. Kung gusto niyong makipaglaban, ang laban na iyon ang makukuha niyo. Malamig na tinitigan ni Toby ang pang-4 na prinsesa nang walang sabi-sabi. Sa puntong ito, bakas sa mga mata niya ang pagkadismaya. Simula kailan ang isang grupo ng mga tao ay walang karapatang tumahol sa akin. Tuluyan ng hindi pinansin ng ika-4 na prinsesa sina Queenie at Leslie bago mausisa na naglakad palapit kay Toby. Luluhod ka ba o hindi, Gobernador Clark? Kung ayaw mong gawin ito, kailangan kong hilingin sa iyo na umalis. Sa susunod na pagkikita natin, ito ay sa larangan na ng digmaan. Magsasalita pa sana si Leslie bago kinawean ni Toby ang kamay para pigilan siya. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata sa ika-4 na prinsesa at sinabing, ika-4 na prinsesa, uupo ba tayong lahat at mag-uusap kung luluhod ako at humingi ng tawad? Siyempre, mahinahong sagot ng ika-4 na prinsesa.
Isang nakakapanghinayang na ngiti ang sumilay sa mukha ni Toby noon. Noon, para maisama ang kapangyarihan ng bloodline ng bansa H sa ilalim ng iyong pangalan, lumuhad ako sa harap ng bago at lumang mga maharlikang pamilya. Sa akin, wala lang ito. Kung tutusin, ikaw ang ika-4 na prinsesa ng imperyo. Si Jason ay isa ring maliwanag na bituin ng The Empire. Ito ang aking pinakamalaking karangalan na lumuhad sa inyong lahat. Ibinagsak ni Toby ang kanyang tuhod sa lupa. Masyado akong naging pabaya, young Master Leo. Kung nasaktan kita sa anumang paraan, mangyaring maging isang mas mabuting tao at patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa naging dahilan ng lahat ng problemang ito. I'm very sorry. Napabuntong hininga ang lahat matapos makita ang pagiging magalang ni Toby. Lahat ay nalilito. Walang naniniwala na ang unang commander ng Hong Kong ay luluhod ng walang pag-aalinlangan. Maging ang pang-4 na prinsesa ay medyo nagulat. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling lumuhad si Toby. Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo. Alam niyang kahit sumuko si Toby, lahat ng tulong na ginawa niya para sa ika-4 na prinsesa ay nawala lahat sa isang iglap. Habang ang iba ay lubos na nabigla sa nakita, si Jason Leo ay mukhang walang pakialam. Kung tutusin, hindi mabilang ang mga taong luluhod sa harapan niya. Hindi mahalaga kung ginawa rin ni Toby Clark o hindi. Mahinahon siyang naglakad paarap at yumuko sa harap ni Toby bago ngumiti ng tapik sa mukha. Iyan ay hindi maganda, Gobernador Clark. Hindi ba't babarilan mo ako? Ano? Lumuhad ka lang ba pagkatapos lumitaw ang ika-4 na prinsesa? Mukhang tama ang mga nakatataas sa Empire. Kayong mga mayayaman mula sa Hong Kong ay mga lingkod lamang ng imperyo. Mukhang magaling kayo, pero siguradong luluhod kayo kung kailangan. Nakakatamad Ocon ang isang tulad mo. Dahil ganito ka kadesperado, bibigyan kita ng pagkakataon. Shine my shoes, at patatawarin kita. Bibigyan pa kita ng pagkakataong magsalita. Pagkatapos ay humakbang si Jason patungo kay Toby, at ipinakita sa kanya ang kanyang leather na sapatos na may ngiti sa kanyang mukha. Nanginginig si Leslie Clark sa hindi mapigil ang galit matapos makita ang tanawing iyon. Baliw ka, Jason. Galit na sigaw ni Leslie. Hindi mahalaga. Karangalan kong pagsilbihan si Young Master Leo. Pagkatapos ay tumingin si Toby kay Leslie, sinabi sa kanya na huwag maging pabaya, bago gamitin ang kanyang couture suit upang pakinisin ang leather na sapatos ni Jason. Matapos mapakintab ang sapatos, sinulyapan niya si Jason ng isang magandang sulyap. Sapat na ba ito para sa iyo, Young Master Leo? Hanggang ngayon, napakaamo pa rin ang ekspresyon ni Toby. Ang ilang mga tao doon ay galit na kumurap ang kanilang mga mata. Walang nakakaalam kung ano ang pinaplano ng isang lalaking may ganoong katayuan matapos na tiisin ang ganoong kahihiyan. Mabuti ito, napakahusay. Hindi ka taka-taka na nagawa mong maging unang in command sa Hong Kong kahit nakabilang ka sa isang slave families. Hindi maraming tao ang makakaya mo. Napatingin tuloy si Jason kay Leslie na may matalim na tingin. Dahil napakatalino mo, papakawalan ko ang anak mo. Pero, fiancé ko itong babaeng ito. Dapat mong iwan siya dito. Malinaw, hindi kailanman binalak ni Jason na hayaan si Queenie York sa unang lugar. Tama na, Leo. Nang may sasabihin na sana si Queenie ay agad siyang pinutol ng pang-4 na prinsesa. Tapos na ang sama ng loob mo kay Governor Clark. Maaari mong pag-usapan mamaya ang tungkol sa iyong kasal sa Yorks ng Hong Kong. Itigil ang hindi paggalang kay Gobernador Clark sa ngayon. Bahagyang napangiti si Jason matapos marinig ang tono ng pagkadismaya ng ika-4 na prinsesa. As you wish, sabi ni Jason pagkatapos lumingon sa ika-4 na prinsesa. Bakas ng puot ang maramdaman sa kanyang puso. Maging ang ika-4 na anak na babae ng maharlikang pamilya ay magselos sa ibang mga babae paminsan-minsan. Ngunit dahil sa napakalaking pagkakakilanlan, maging si Jason ay mahihirapang labanan siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang lingkod lamang para sa imperyo, gaano man siya kalakas. Kalmadong tumayo si Toby. Salamat sa pagtigil sa sitwasyon, ika-4 na prinsesa, magalang na sabi ni Toby.
Hindi ko makakalimutan ang iyong kabaitan. Lahat tayo matalino dito, Toby. Hindi na kailangang maglabas ng ganoong kalokohan. Walang interes ang ika-4 na prinsesa na alamin ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salita ni Toby noong panahong iyon. Saglit niyang tinitigan si Queenie, pagkatapos ay malamig na napabulalas. Simula nang lumitaw ka rito, malamang na gusto mong kumbinsihin ko si Jason na makipagkasundo. Pero dapat mong malaman na nandito si Leo para ayusin ang mga lumang score. Because of your past efforts and the fact na nakaluhod ka ngayon, I was able to convince him to give you a chance. Isang pagkakataon na pigilan ang Hong Kong at Las Vegas mula sa ganap na kaguluhan. Huminga ng malalim si Toby Clark. Very wise, fourth princess, tahimik na sagot ni Toby. Ano ang iyong mga tuntunin? Mas gugustuhin pa ni Toby na mapahiyak kesa mawalan ng pagkakataon. Pagkakataon na mamag-aitan sa sitwasyon. Number 1. Gusto ko ng kalahati ng nangungunang 4 na pamilya ang kanilang mga asset sa Hong Kong. Mula sa mga fixed asset at stock hanggang sa kanilang cash flow. Gusto ko kalahati ng lahat, mahinahong sabi ng ika-4 na prinsesa. And don't you dare say humihingi ako ng sobra. Kung hindi mo mapaalis si Leo, magkakaroon na siya ngayon ng mas maraming asset kaysa sa naisip ng sinuman. Nakuha niya ito. Pinilit ni Toby na mapawi ang ngiti sa kanyang mukha. Basta masolve sa pera, it's not a big deal. Tatanggapin ko ito sa ngalan ng nangungunang 4 na pamilya ng Hong Kong. Napangisi ang ika-4 na prinsesa. Number 2. Ang lahat ng mga utang ay dapat bayaran ang kanilang mga utang. Para sa pera, kukumbinsihin ko si Jason Leo na huwag papatayin ang sinuman. Ngunit ang mga taong may kinalaman sa kanyang nakaraan ay dapat lumitaw at tapusin ang kanilang buhay sa harap ng villa na ito sa loob ng limitasyon ng oras. Mas kilala mo ang mga taong sangkot dito kaysa sa amin. Bahagyang nagbago ng ekspresyon sina Queenie York at Leslie Clark. Kahit na ang ika-4 na prinsesa ay hindi direktang kasangkot sa mga pagpatay, ang Hong Kong ay maliligaw sa dugo kung anuman ang nangyari. Bago nagpakita ng matamis na ngiti, pinigilan ni Toby sina Queenie at Leslie, na parehong may gustong sabihin. Paano ang ikatlong kondisyon? Madali lang yan. Si Jason naman ang nagsalita this time. Pinanliitan niya ng mata si Queenie na may kalmadong ekspresyon sa mukha. Alam ko na hindi ang mga taga-York sa Hong Kong ang gumawa ng aksyon laban sa akin, ngunit kayo ang mga pangunahing salarin. Kaya nga gusto kong magbayad kayo. Magpatuloy ang engagement namin. Pagkatapos ng ating kasal, ikaw ang magiging Panginoon ng mga York sa Hong Kong, ngunit ako ang magiging tunay na master behind the scenes. Naiintindihan mo ba ako? Sa madaling salita, gusto kong ako ang mamahala sa Yorks ng Hong Kong pagkatapos nito. Dapat mong tuparin ang lahat ng 3 kondisyon. Ito ay tila hindi gaanong. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung natapos mo ang iyong gawain sa loob ng oras na iyon, maaari tayong lahat na makipagkamay para sa kapayapaan, at ililibre pa kita ng almusal. Ngunit kung hindi mo magawang gawin ito pagkatapos ng oras na iyon. Kung gayon ay pasensya na. Kahit na magpakumbaba ka ng 100 beses sa harap ko, hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon. Kung ikukumpara sa kumukulong galit ni Queenie at sa pagkabigla ni Leslie, tila kapansin-pansing kalmado si Toby sa sitwasyon. Magalang siyang tumanggo sa harap ni Jason at sa ika-4 na prinsesa. Ika-4 na prinsesa, Young Master Leo, lubos kong nalalaman ang 3 kondisyon. Hihilingin ko sa Yorks ng Hong Kong at sa nangungunang 4 na pamilya ng Hong Kong na pag-usapan ito. Titingnan namin kung matutugunan namin ang iyong mga kinakailangan. Sana gumanap kayong dalawa bilang mga dayuhang turista pansamantala. Bibigyan ka namin ng sagot kapag natapos na ang oras. Matapos makitang magalang si Toby, hindi tumigil ang ika-4 na prinsesa o si Jason na magdulot sa kanya ng higit na gulo. Sa isip-isip nila, kung talagang matutupad ni Toby ang 3 kondisyon na ito, matatalo nila ang Hong Kong nang hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Iyon ang kanilang kagustuhan. Oras ng hapunan, sa rooftop garden ng Three Seasons Hotel.
Si Harvey York ay naghanda ng isang marangyang Hong Kong-style afternoon tea para kay Toby Clark, na noon ay may napakalungkot na mukha. Governor Clark, ang isang may kakayahang tao ay maaaring sumuko kung kinakailangan, ngunit ang iyong mga aksyon ay nakagulat sa lahat ng tao dito. Baka magkaroon ng kaguluhan sa Hong Kong sa lalong madaling panahon. Obviously, alam na ni Harvey ang lahat ng nangyari sa villa ng pamilya Leo. Inasahan ni Harvey na may mangyayaring ganito. Hindi na babalik si Jason Leo sa kanyang bansa bilang paggalang kay Toby. Tungkol sa tatlong kondisyon ni Jason, hindi inisip ni Harvey na sila ay masyadong mapangahas. Siguradong iyon ang dahilan ni Jason para bumalik sa pagkakataong ito. Kung makakamit niya ang kanyang layunin ng walang ni isang patak ng dugo na damanak, pipigilan niya ang kanyang sarili anuman ang kanyang layunin sa pagpatay. Hindi mo ba alam na ang mga tagalabas ay patuloy na tinatawag na pamilya ng alipin? Matapos makapagpalit ng damit, nagpakita ng isang malabong ngiti si Toby. Bago ako bumalik, lingkod ako ng imperyo. Naglingkod ako sa Royal Court ng Country H pagkatapos noon. Sinusunod ng mga taong katulad ko kung ano ang pinakamabuti para sa aking sarili. I will bow to anyone, when I need ka. Ito ay wala sa akin. Kasalukuyan akong kabilang sa palasyo, kung may pagkakataon akong ipaglaban ang kapayapaan ng bansa, paano kung kailangan kong lumuhod at masampal? Ginawa ko ang best ko. Wala akong pinagsisisihan. Nakakahiya na pinalaki ko ang aking reputasyon. Hindi lang hindi ko lubusang naresolba ang sitwasyon, ginawa ko pa ang mga taong ito na maging mas mayabang sa proseso. Pagkatapos ay ibinuhos ni Toby ang kanyang sarili ng isang tasa ng black tea bago humigop na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, na para bang hindi siya dapat sumuko sa mga tao ng imperyo noon. Sinama ng tingin ni Harvey si Toby. Alam niyang bukod sa pagsisikap na maibalik ang kapayapaan, ang lalaking nasa harapan niya ay gustong ipakita sa mga nakatataas kung ano ang kanyang kaya sa pamamagitan ng pagluhod. Anuman ang sumunod na nangyari, walang paraan na ang maharlikang palasyo ng bansa H ay pag-isipang palitan siya. Kung kukunin nila si Toby sa kanyang posisyon, ang pamilya Clark ay mawawasak sa kaguluhan. Nakita ni Harvey ang intensyon ni Toby. Kahit na kaya kung tiisin ang labis na kahihiyan, wala itong silbi. Nagpatuloy sa pagsasalita si Toby. Tumawa lang si Harvey nang hindi sumagot. Kung tutuusin, si Jason ang tunay na Diyos ng digmaan. Ang kanyang mga kamao ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Matatalo mo lang ang taong ganyan kung gusto mong umalis siya sa gusto mo. Walang ibang pagpipilian. Tungkol sa tatlong kondisyon, ayos lang ako sa unang dalawa. Pero ang pangatlo ay tiyak na wawasakin ang Hong Kong nang walang pag-aalinlangan. Gusto nilang ibalik ang Hong Kong sa imperyo. Sa madaling salita, ang Hong Kong ay mayroon lamang isang pagpipilian sa ngayon. Para labanan sila hanggang sa mapait na wakas. Magulo. Lalabanan natin ang The Empire dito. Maaaring sumuko na ang nangungunang apat na pamilya ng Hong Kong. Kung hindi hiningi ni Jason na ang mga taong sangkot sa insidenteng ito ay wakasan ang kanilang sariling buhay, ang mga taong iyon ay maaaring maghagis na ng pera sa kanyang pintuan na pinipilit ang kamay ng aking pamilya ngayon. Siguro hindi inisip ni Vince na sasaktan din niya ang sarili niya sa sarili niyang mga plano. Masyadong ambisyoso si Jason. Hindi lamang niya sinusubukang talunin si Vince York at ako, ngunit sinusubukan din niyang sirain ang Yorks ng Hong Kong. Mamamatay tayong lahat sa pagkakataong ito. Kabanata 2910. Casual na humigop ng tsa si Harvey York. Siguro si Vince York ang nagplano nito. Siguro alam niya ang ambisyon at personalidad ni Jason Leo. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya siyang gawin ito sa ganitong paraan. Pinilit niya kaming labanan si Jason hanggang kamatayan. Sa paggawa nito, magsisimulang manghina ang ating lakas. Kapag nangyari iyon, uupo lang siya at kukunin at magnakaw habang magkakaharap kami. Sa huli, siya ang magiging huling mananalo. So anong plano mo? Kumunot ang noo ni Queen York. Paanong tayo lang ang masasaktan sa ganitong nakakaaliw na kaganapan? Gobernador Clark, simulan mong ipakalat ang salita sa lahat ng dako.
Kailangan mong i-highlight ang katotohanan na sinusubukan din ni Jason na kunin ang Yorks ng Hong Kong. Gawin itong kawili-wili. Siguraduhin akong mararamdaman din ni Vince ang panganib. Kahit na pinamamahalaan niyang panatilihing matatag ang kanyang sarili, gusto kong makita kung magagawa rin ng mga tusong matatandang fox tulad ni Cory York at Noah York. Habang kumakain si Harvey at ang iba pa sa kanilang hapunan, ibinaba ni Vince ang kanyang laptop at malungkot na tumingin sa isang sulok ng sala sa loob ng gusali ng opisina ng Victoria Harbor. Si Lexi York na nakasuot ng damit na nakatali ang mahabang buhok habang tumutugtog siya ng Chopin masterpiece sa piano. Wala sa mood si Vince na mag-enjoy sa palabas. Dahan-dahan siyang naglakad bago bumulalas. Baliw ba si Jason? Sinusuportahan ko lahat ng ginawa niya. Binigay ko lahat ng gusto niya sa akin. Mga baril, lalaki, lahat. Gayunpaman sinusubukan niyang umangat sa kapangyarihan sa loob ng mapahamak na pamilyang iyon. Ano ba ang gusto niyang gawin sa akin? Yung anak sa labas. How dare he think of us as sworn brothers? Si Vince, na patuloy na nagpaplano ng maaga upang samantalahin ang sitwasyong ito, ay hindi maiwasang masira sa sandaling iyon. Ang Yorks ng Hong Kong ay may malaking kapangyarihan sa Hong Kong at Las Vegas. Kahit malakas na tao si Jason, outsider pa rin siya. Ngunit ang kanyang tatlong kondisyon ay nagbigay ng malaking dagok kay Vince. Maging ang ama at pangatlong tiyuhin ni Vince, na palaging sumusuporta sa kanya, ay tumawag lamang upang tanungin ang kanyang mga desisyon. Itinanong kung narito si Jason upang tumulong o gumawa ng higit pang gulo para sa pamilya. Kalmadong pinigilan siya ni Lexi habang nagtutugtog ng piano at curious na tumingin kay Vince. Paanong hindi mo pa rin maintindihan si Jason sa puntong ito? Hindi niya nakuha ang kanyang titulo bilang God of War sa pamamagitan ng walang ginagawa. Pagpatay ang kanyang paraan upang makarating doon. Ibinalik lang natin siya dito para makipag-deal kay Marcel York at Queenie York dahil napakasama niya, di ba? Huwag kang mag-alala. Kahit anong bisyo niya, hindi pa rin siya mas magaling sa bastard na iyon, si Harvey. Kahit mabigo si Harvey, nandyan pa rin si Marcel para harapin siya, di ba? At kung mabigo ang dalawang iyon, sino pa sa pamilya ang makakapigil sa iyo na umangat sa kapangyarihan sa puntong iyon? Kung buhay pa si Jason noon, kailangan mong harapin itong mag-isa, tama. Harapin ang mga war gods na nagsisikap na sirain ang Hong Kong at Las Vegas, at ikaw ay tunay na hindi magagapi. Huminga ng malalim si Vince. Alam ko na, sagot ni Vince sa malungkot na tono. Ngunit narinig ko pa ang matandang fox na iyon, si Toby, ay sumuko. Paano kung ganoon din ang ginawa ni Queenie at Harvey?